May mga kwento na hindi kailangang sigawan para maramdaman. May mga buhay na tahimik lang sa labas pero puno ng hirap sa loob. At may mga ama na ginagawa ang lahat kahit sila na mismo ang unti-unting nauubos. Ito ang kwento ng isang hukay na hindi ginawa para magtago, kundi para mabuhay. Sa isang maliit at tahimik na baryo, nakatira si Mario, 39 na taong gulang. Isang ama, isang magsasaka, isang lalaking halos hindi nakilala ang pahinga. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Wala pang almusal, wala pang kape, pero nakayapak na sa bukid, hawak ang lumang araro at pinagmamasdan ng hamog sa mga tanim. May anak siyang babae, si Nina, 6 na taong gulang. Payat at mahinhin, ngunit sa kabila ng kakulangan, palaging may ngiti sa kanyang muka. Pa, kailan po tayo kakain ng karne ulit? Tanong ni Nina habang nakaupo sa sahig, hinahaplos ang lumang basahan na nagsisilbing placemat. Napahinto si Mario. Tahimik siyang tumingin sa kanyang anak, pinipilit na itago ang pagod at lungkot sa mata. Ngumiti lang siya. Nang pilit. Huwag ka mag-alala, anak. Makakakain rin tayo ng masasarap na pagkain. Ngunit alam niya sa sarili, matagal pa iyon. Matagal bago maibigay ang karne sa hapag. At mas matagal bago maibsan ang gutom na palaging kasama niya sa bawat araw. Sa likod ng kanilang maliit na kubo, may hinuhukay si Mario. Araw-araw. Sa umpisa, hindi malalim. Dahan-dahan lang ang bawat galaw ng pala habang pinipilit niyang huwag mapagod ng labis. Napansin ito ni Nina. Lumapit siya. Medyo nag-aalangan. Pa, para saan po ba yan? Saglit na natahimik si Mario. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Huminga ng malalim. Para sa atin, anak. Mahina niyang sagot. Halos isang bulong lang. Hindi na nagtanong si Nina. Bata pa siya, pero matalino sa katahimikan ng mundo ng matatanda. Alam niyang may malalim na dahilan ng bawat galaw ng ama niya. Ang totoo, ang hukay na iyon ay para sa isang maliit na taniman. Plano ni Mario na magtanim ng kamote at kaunting gulay para kahit papaano may makain sila araw-araw. Dahil hindi na sapat ang kinikita niya sa bukid, hindi na sapat ang lakas niya. Ngunit hindi siya sumusuko. Kahit pagod, kahit gutom. Dahil may anak siyang umaasa. May dahilan siyang magpatuloy. Lumipas ang mga araw, mas lalong lumalim ang hukay sa likod ng kubo. Mas lalong humina at numipis si Mario. Bawat galaw niya ay may halong pagod at pag-aalala. Minsan, nahuli siya ni Nina na nakaupo lang sa gilid, nakayuko, tila nawawalan ng lakas. Papa, okay ka lang po? Tanong ng bata, may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Mario. Oo naman anak, pagod lang. Pero ang totoo, hindi lang pagod. Gutom, pag-aalala, takot. Isang gabi, wala silang makain. Tahimik lang si Nina. Hindi siya nagreklamo. Humiga siya sa simpleng banig at dahan-dahang pumikit. Ngunit bago tuluyang matulog, mahina niyang sinabi, Papa, busog na po ako. At doon napayuko si Mario. Tahimik pero ramdam ang bigat ng kanyang puso. Alam niyang hindi totoo iyon. Alam niyang iniingatan ni Nina ang kanyang damdamin. Ngunit sa likod ng ngiti ng anak, naroon ang kanyang pangungulila at pangamba. Kinabukasan, mas maaga pang nagising si Mario. Parang may hinahabol. Bawat galaw niya ay may desperasyon. Bawat hakbang ay may bigat. Diretso siya sa likod ng bahay. Sa hukay na unti-unti niyang pinapalalim araw-araw. Mas mabilis siyang naghukay na yun. Mas madiin, mas desperado. Dahil alam niya, kung hindi siya kikilos, may mawawala sa kanila. Sa ilalim ng lupa, unti-unti niyang inilagay ang mga tanim. Kamote, gulay, kaunting pag-asa. Ngunit habang ginagawa niya iyon, nahihilo na siya.
nanlalabo ang paningin. Kahit naninginig na ang kamay niya, kahit halos hindi na siya makatayo, hindi siya tumigil. Sa bawat paghakbang ng pala, sa bawat paghakbang ng paa sa lupa, ang isip niya ay iisa lang. Kailangan kong matapos to. Para kay Nina. At kahit labis ang pagod at gutom, ramdam ang determinasyon. Ang lihim ng ama ay hindi para sa sarili. Para ito sa buhay ng anak na umaasa sa bawat pawis at sakripisyo niya. Isang hapon, tahimik ang bahay. Wala na isang tunog maliban sa hangin na humahaplos sa bubong ng kubo. Hindi lumalabas si Mario. Lumabas si Nina, dahan-dahan, tila may kaba sa puso. Pinuntahan niya ang likod ng bahay sa hukay na matagal nang pinagpapawisan ng ama. Pa? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Kumapit siya sa hawla ng bakod, nanginginig ang mga daliri. Paglapit niya sa hukay, doon niya nakita ang ama. Nakahandusay si Mario sa gilid. Tahimik. Parang natutulog lang. Ngulit hindi na siya magigising. Pa? Pa, gising na po. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito at ramdam niya ang init na nawala na sa katawan ng ama. Doon lang siya umiyak. Tahimik, hindi malakas, hindi magulo. Langit-langit na katahimikan habang yakap ang ama niya. Sa tabi ng hukay, ang lupa ay puno ng tanim. Kamote at gulay, maliit man pero puno ng pag-asa. Bawat tanim ay pawis, bawat ugat ay sakripisyo. Bawat patak ng pawis ni Mario ay pagmamahal. Pagmamahal na hindi na niya mararanasan ulit. Lumipas sa mga araw, tumubo ang mga tanim sa hukay. May sapat ng makain si Nina. Lumakas ang katawan ng bata at ang ngiti niya ay mas maliwanag. Ngunit kapalit noon, ang buhay ng taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ang ama niyang tahimik na nagtiis, nagpakasakit, nagpakabuhay para lamang sa kaligtasan ng anak. Minsan, hindi pera ang sukatan ng yaman. Hindi rin material na bagay. Kundi kung gaano ka kahandang ibigay ang sarili mo, walang iniimbak, walang iniiwan, para sa taong mahal mo. At doon, sa gitna ng kalungkutan, may natutunang aral ang bawat manonood. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o pagkain, kundi sa lalim ng pagmamahal at sakripisyong handang ialay ng isang tao para sa kanyang pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay laging nakikita. Minsan, nakabaon ito sa sakripisyo na hindi na ipapaliwanag. Kung naantig ka sa kwentong ito, pwede bang palike sa video, mag-subscribe at i-share mo ito sa iba? Dahil baka may isang Mario sa buhay mo na tahimik lang pero unti-unti nang nauubos.